Thank you. Maraming salamat po. Siguro nagtataka kayo kung bakit medyo madalas nyo ako nababasa sa dyaryo sa mga shows dito sa Amerika, no? Ako dito na naka-base. Actually, Los Angeles based na ako ngayon. At may nagtatanong nga na kung pagka narito raw ako sa Amerika, ano raw ang ginagawa ko bukod sa pagkanta? Ako isang ordinaryo lamang na kamukha ninyo na pang-araw-araw na ika na buhay Pilipino. Ako ay isang loan officer, by the way, ano? Ako naglo-laundry, naglo-lawn mower, yung mga... So, yan ang buhay dito sa Amerika. Pero nakita niyo ang kanta ko, Buhay sa Amerika, ha? Sa totoo lang, mas gusto ko sa atin, mas nandun ang puso ko. Wala nalang magagawa kasi green card, nandito yung pamilya. Pero Pilipinas pa rin ako dahil sa napakaganda ng Pilipinas. That's true. At ang Pilipinas, kung hindi kayo nakauwi pa ng matagal, maninibago na kayo pagka umuwi kayo sa Pilipinas dahil sa marami ng mga matataas na buildings, magagandang sasakyan. Kahit ang mga serbisyo sa gobyerno ngayon ay mabilis na rin, hindi kamukha ng dati. Kamukha ng postal service natin sa Pilipinas ngayon, napakabilis na ng postal service natin. Di ba dito sa Amerika, nasanay tayo nung pagka inihulog mo dito ang sulat, kinabukasan lang, bubuksan na sa New York. Di ba? Ganun kabilis ang ano. Sa atin, gano'n na rin, ihulog mo dito ang sulat, pagdating doon, bukas na. Yun ang... Yun ang mabilis. Lahat naman tayo mayroong mga experiences na dinanas din nung una tayo magpunta rito sa Amerika. Siyempre, alam natin na bago lang tayo dito, Amerika. Ganun ang dating sa atin Pero may mga experiences tayong mga hindi makakalimutan. Nung unang punta ko nga dito sa Amerika, yung sinakyan naming aeroplano, nagkaroon ng problema ng isang engine. So, imbis na ang port of entry namin ay San Francisco, sa Hawaii kami dinala. Doon tumigil yung aeroplano, doon kami binaba. Actually, parang stopover lang ang nangyari. Mahaba, 6 na oras. So, pinayagan kami makalabas ng kalsada at makapunta sa downtown. Yun, nakasabay ko sa aeroplano, sa immigration pa lang, sa port of entry. May nagkatabi ko na Bisaya siya, na babae. Siguro, at that time, mga 22 years old. Ang pangalan ay, kaapelido nito, parang kaapelido nung yung direktorang babae sa atin na si Loris Guillen. Pero kaapelido lang, pero hindi yung apelido nila. Ang apelido niya ay Galilien. Elizabeth Galilien. Nagka-problema doon sa port of entry, siya sinusundan ko Akalain niyo ba na tinatanong na ng immigration officer, kasi doon sa passport niya, hindi niya kamukha talaga. So tinanong siya, what is your name? Paano ba, hindi ginamit yung kanyang full name. So sabi niya, Ili Galilien. So, nagka-problema ngayon. Pero nakalabas pa rin, ano? Ewan ko ano nga nangyari na Pero ako, syempre, lalaki, first time sa Hawaii. So ginawa ko, lumpas ako at gusto ko nga makakita ng mga nakabikini. Tanghalin tapat ito So sabi ko, alright. So papara ako ng taxi. Sabi ng taxi driver sa akin, where to? Sabi ko, take me to the beach. Sabi ng driver, Waikiki? Sabi ko, why not? Mag-enjoy kayo. Itong gabi na ito, mga kaibigan, ay itong gabi ito ay para sa inyo. Huwag nyo isipin na meron tayong show ngayon. Isipin nyo lamang na meron tayong party at ako ay kabarkada nyo dito sa States. Kaya welcome lahat ng inyong mga request.